May mga pagbati na po na nangyayari. Kuya Bea? Pakibati nga po yung inyong katabi. Merry Christmas. Okay. So, we will continue with somewhat series about the Holy Spirit. Amen. At this time, our topic is the need to listen to the Holy Spirit. No? The need. May pangangailangan ba para makinig sa banal na Espiritu? So, nabanggit po natin yan in the past, that we really need to listen to the Holy Spirit. And today, we will be emphasizing it more. No? So, the need to listen to the Holy Spirit. We will be emphasizing it more. Marami na tayong nalaman tungkol sa Holy Spirit, no? Sa kanyang ministry, sa kanyang pagiging third person of the Trinity, sa kanyang pagiging makapangyarihan. Sabi natin, He's the one working in this dispensation. And actually, He is the spokesman. Amen. Siya ay spokesman. Siya po ang nagsasalita in behalf of the Father and on behalf of the Son. Pero sa iglesia, kung mayroon mang pagsasalita ang banal na Espiritu sa tao sa sanlibutan, ito ay unang-una nakakakilala sa Panginoon, no? But it's still in the work of the Holy Spirit. Pero to selected individual, sila lamang sa mga unbeliever, sila lamang na tumutugon sa gospel, ang pwedeng makinig sa banal na Espiritu. So when we talk about the need to listen to the Holy Spirit, it is the church particularly, no, ang iglesia ang dapat o may pangangailangan na makinig sa banal na Espiritu. Yung unbeliever, pagka lamang sila ay kinilos ng Diyos, may pangangailangan na sila na makinig sa banal na Espiritu. At usually, kikilusin sila ng Lord, yung mga tao sa labas, ang ibig sabihin natin, mga unbeliever, kapag ka may pangangaral ng salita ng Diyos ng iglesia. So, when we share the Word of God, God moves in their hearts, then the Holy Spirit will come upon them as they receive Jesus Christ. Then there is now the need also to listen to the Holy Spirit. So yun po yung, pero actually believer na, nagiging believer na. Kaya to be strict about it, so the need to listen to the Holy Spirit is for all believers. No, kasi hindi makakarinig ang hindi mananampalataya ng Espiritu Santo because there will be no spiritual organ first to listen to. Walang spiritual ear, kaya you cannot listen to the Holy Spirit. So you must have a spiritual ear first, amen, bago ka makarinig sa banal na Espiritu. So the world cannot really listen to the Holy Spirit unless they were touched by the Lord. To the believers, of course, we are addressed by this proposition that there is such a need to listen to the Holy Spirit. Ayan. So, kilala natin ang banal na Espiritu, alam natin ang kanyang ginagawa, kapangyarihan. He's the spokesman, then it is time to listen. Are you listening? Okay. Sabi ng William Shakespeare, maybe you're familiar with these guys, in slide number 2, this is spoken to for Julius Caesar by Mark Antony. Friends,
Romans and countrymen. Naalala nyo yung inyong declamation sa eskwelahan? So go, lend me your ears. I come to worship Cesar, but not to praise him. So on and so forth. No? So, famous itong speech na ito, pero the speech started with, lend me your ears. Ayan. Lend me your ears. Sa Tagalog, pahiram ng inyong mga tainga ba pandinig? We will resolve that difference. Lend me your ears. Okay. Si Jesus man, mayroon ding ganitong lend me your ears. Na? Si Jesus, particularly in Matthew 8:11 verse 14, sabi ng Panginoon, kung naniniwala kayo, next. Okay. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Tapos sabi ng Panginoon in verse 15, lend me your ears. Makinig ang may pandinig. So maliwanag, no? Hindi tainga ang kailangan. Ano ang kailangan? Pandinig. Kasi mayroong mga tainga. Mayroong mga tainga, hindi marunong makinig. Alam niya ng mga nanay. Ay mga nanay napupudpud ang dila. Hindi ka ba makikinig? Papagalitan. Kasi bagamat may tainga yung mga anak, nagbibingi-bingihan. Alam mo, hindi makasunod sa utos ng nanay, so yung nanay, sige, ang daldal. Kaya sasabihin natin, ang daldal naman ni nanay, kasi nga wala kang pandinig. Nilalakasan ni nanay para talagang marinig mo. Kaya mga anak, huwag yung sisisihin ng nanay, na ang daldal naman, ang ingay-ingay ni nanay sa bahay. Minsan pati asawa. Napapagalitan, napagsasabihan. Kasi hindi makarinig ang mga tao. So that is one verse. Then another one, Mark 4:21. This is different occasion. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasisindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw, walang natatagong di nalalantad at walang lihim na di nabubunyag. Verse 23, ito na naman yung lend me your ears ni Lord. Amen. Lend me your makinig ang may pandinig. Isa pa, last one. Marcos 7:14 to 15. Another occasion, sabi ng Panginoon dito, in verse 14, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. So, makinig kayong lahat. Unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. So, nagpaparumi sa tao, hindi naman daw yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Siguro yung mura, yung panlalait. Then verse 16 again, here we go. Lend me your ears ni Lord, makinig ang may pandinig. Usually, bakit lend me your ears? Bakit mayroong ganitong panawagan? Siyempre, para una-una makaunawa and to arrest the attention of the people. No? Iyan po ang katotohanan niyan. Sabi ni Barnes, it is a form of expression designed to arrest the attention. Okay, and to denote that what was said was so special importance. Para kunin yung attention ninyo, makinig. Yan, di ba? Kunin yung attention kasi yung sasabihin yung preacher
sasabihin ni Jesus is of special importance. Napakahalaga kasi, napaka-importante ng sasabihin. Kaya may panawagan muna na, lend me your ears. So pag sinagot natin yung ating title, why that there is a need to listen to the Holy Spirit, because we don't want to miss important things. Amen? Bakit kailangan tayo makarinig sa banal na Espiritu? Siya ang spokesman ng Diyos ngayon sa panahon natin. Kasi ayaw natin ma-miss ang mga importanteng bagay, direction, great truth, great principles, promises. Ayaw nating ma-miss yan. Will of God. We don't want to miss that, because if we will going to miss that, mga kapatid, maiiwan tayo sa kangkungan. Kristiyano pa naman tayo, naiwan tayo sa kangkungan because we miss the very instruction that the Holy Spirit is saying to us. Sa Revelation, no, mayroong sinulatang 7 iglesia. In Asia, in Asia Minor, no, mayroong 7 iglesia, as you can see there in the picture. Sinulatan ang si John ang sumulat, pero it was instructed by the Lord and by the Holy Spirit, no? Tulad sa Pahayag 2 verse 7, sinulatan ang iglesia sa Efeso. Pahayag 2 verse 11, sinulatan ang iglesia saan? Anong pangalan ng iglesia? Unang iglesia ay Efeso. Pangalawang iglesia ay? Pangatlong iglesia ay? Pang-apat na iglesia ay? Panglimang iglesia ay? Pang-anim na iglesia ay? At ang pang-7 iglesia ay? Iba-iba yung sitwasyon nitong churches na ito. Pero iba-iba ang radical truth that was mentioned here, great principles that was mentioned to them by the Holy Spirit, and at the same time, great promises. No? Hindi mo mababasa ito sa ibang aklat. Dito lang sa Revelation, nang sinulatan ang mga iglesyang ito. And so these churches has to listen, because they cannot read this in the New Testament, or particularly in the Gospel. Kakaiba. Kaya't sabi ng panawagan, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ayan. So, here, in Pahayag 2 verse 7, ito yung verse, yung binasa natin sa baba. Pare-pareho ito, 7 iglesia, mga kapatid, 7 iglesia, 7 ang panawagan. You can check it in your Bible. Pahayag 2 verse 7, Pahayag 2 verse 11, Pahayag 2 verse 17, Pahayag 2:29, Pahayag 3 verse 6, Pahayag 3 verse 13, Pahayag 3:22, Pahayag 2:7 sa iglesia ng Efeso, Pahayag 2:11 sa iglesia ng Smyrna, Pahayag 2:17 sa iglesia ng Pergamo, Pahayag 2 verse 29 sa iglesia ng Thyatira, Pahayag 3:13 sa iglesia ng Philadelphia, Pahayag 3:22 sa iglesia ng Laodicea. At ang panawagan ay makinig. Amen? Makinig. Ang lahat ng may pandinig, hindi ang lahat ng may tenga. Maliwanag yon. Kasi the King James Version, your English will tell you, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. Kaya pag tinagalog mo yon, he that hath an ear, kasi yung English, he that hath an ear, ano sa Tagalog? Lahat ng may tenga. Yun yung King James. No?
Pero sabi nung mga nagsalin sa Tagalog, sabi ng mga Pinoy, parang hindi naman tainga ang ibig sabihin ni Lord. Kaya isinalin sa Pilipino, ano na ang salin? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Okay. So, hindi lang basta may tainga, kundi may pandinig. And I explained a while ago na ang mga mayroong pandinig na makakarinig sa sinasabi ng Espiritu Santo ay mga born again lang. Ikaw at ako. So, we have an obligation to listen to the Holy Spirit so that we will not miss important instruction from Him. Maraming pumapalya sa atin sapagkat nakakalimutan nating makinig sa Kanya. Maraming namamali sa ating mga desisyon sapagkat nakakalimutan nating makinig sa banal na Espiritu Santo. Sa panahon ngayon, bagamat mayroon tayong salita ng Diyos and the Father can still speak, but the one who is official, as I was saying a while ago, is spokesman to the church, to you, and for me, is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, ang siyang nangungusap dito sa mga iglesyang ito at maging sa kasalukuyan, siya pa rin ang nangungusap sa iglesia. Ang sabi ng ibang nagpapaliwanag, ito daw ay para sa lahat, ang panawagang ito ay para sa lahat, if we will not translate it in Tagalog, no? Para bang yung sinasabi rin sa Psalm, is it 91? 150, lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Yan. So hindi lang believer 'yon. No, kasi lahat it's a universal call for everyone that breathe. Kaya sabi kanina ng awit natin, you deserve God, you deserve our breath. Well, because siya ang nagbigay ng hininga sa atin, may buhay tayo, kaya ibibigay natin ang papuri sa Panginoon. Lahat ng may hininga. Disregarding the Tagalog translation, pag sinundan natin yung English, ang sabi nila, ito ay para sa lahat ng tao, kasi ang lahat ng tao mayroong tainga. He that hath an ear. Pero bakit sinulat sa 7 iglesia? Kasama yung 7 iglesia. Kasama ka, kasi mayroon ka ring tainga. Kasama ang mga tao sa libon sapagkat mayroon din silang tainga. Kanya nga lang, may mga hindi makakaunawa kahit may tainga. Kaya to put it correctly, no? Pero this call is for everybody na may tainga. Pero to put it correctly, sila lamang ang may pandinig, amen, ang pwedeng makarinig. In the Bible, I will be sharing with you some instances, kasi dapat alam natin ito. Nangungusap ba ang Ama? Nangungusap ang Ama? Yes, sa Old Testament, maraming ganyan. Actually, yung propeta sa Old Testament, sasabihin nila, ito ang sinasabi ng Diyos. So, nangungusap ang Diyos sa kanila. Nangungusap ba ang Panginoon? Siyempre, lalong-lalong nagkatawang tao siya, nakikipag-usap siya doon sa kanyang mga alagad. And He is talking to us through His Word, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nung umakyat siya sa langit, afterwards, on one instance, nangusap siya kay Pablo. Bakit hindi Holy Spirit ang nangusap kay Pablo? Kasi si Pablo is a non-believer. So there is an instance in the book of Acts where Jesus talked to Paul. It was Jesus who talked to Paul. Tapos sabi, instruction
ni Lord, pumunta ka. Kanino? Sa isang believer. Why? Because the believer, the Holy Spirit can talk to the believer and the believer can talk now to Paul. That's why the Holy Spirit primarily is talking to believers only. Jesus is the one talking to the unbelievers. So that is what I observe. But there are instances, mga kapatid, that the Holy Spirit, there are instances that the Holy Spirit, kasi mahalaga sa atin, paano ba nangungusap ang banal na Espiritu sa panahon ngayon? Amen. Di ba? After all, the spectacular characteristic of the Holy Spirit, who He is, what is the ministry of the Holy Spirit, pupunta tayo ngayon sa paano siya nangungusap sa panahon natin ngayon. O maging sa panahon ng bagong tipan. Paano ba siya nangungusap? Okay, so there are instances that I will be sharing with you. Maybe you will guess, siya ba'y audible na nagsasalita? Hoy, Pablo. Something like that. Do we have scripture about it? No? Hoy, Pedro. Kaya we will be limiting ourselves, no? Yung ibang ayaw sumunod sa Biblia, kaya nagiging espiritista sila, sasabihin nila, ito ang sinabi sa akin ng Espiritu Santo. Mapapatingin ka. Tapos pagka ang sinabi niya ay labas sa Biblia, ay huwag ka nang maniwala sa kanya. Amen. Pero pagka sinabi na, ito ang sinabi sa akin ng Banal na Espiritu Santo, are you hearing such a claim? Nakakarinig ba kayo sa mga propeta kuno, lingkod kuno? Ito ang sinabi ng Banal na Espiritu sa akin. Are you familiar with Benny Hinn? Baka yung evangelist na kilalang kilala. Benny Hinn. Ganon siya madalas. This is what the Holy Spirit is telling me. Si Morris Cirolo, this is what the Holy Spirit is asking. Aba, paano kaya nangyari? So napaka-importante na malaman natin kasi we cannot listen to the Holy Spirit unless we know how He is communicating with God. So the next slide is an instance. So on instances that He communicated. No? Well, I use the word communication kasi yun ang pinaka-importante, no? Communication. God communicated to us. Minsan nabanggit ko sa inyo, yung salitang relasyon, imbento lang natin. No? Imbento. Pero if you will going to read the Bible, you will not going to see a description about relationship with God. No? It is more on communication and intimacy. Kasi, babalik na naman tayo doon sa pagiging, pero as I was saying last time, hindi masama when we use the word, we need to have relationship with God. The only thing is that, yung salitang relationship kasi tainted na naman. No? Katulad ng love others as you love yourself, hindi na yun ang bagong kautusan. Yun ay lumang kautusan. Kasi yung tao, magmahal sa sarili niya, tainted na. Hindi na genuine ang pagmamahal ng tao sa kanyang sarili. Kaya, paano niya ngayon mamahalin ng kanyang kapwa kung yun pa rin ang basihan? Alam niyo ito, naipaliwanag ko na ito sa inyo, di ba? Kaya yung Old Testament na mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa inyong sarili, pinalitan na yun ni Lord. Kasi tainted yung ganoong klaseng. Dumarating ang panahon kasi nagiging masama ang tao. Ngayon, kung ang pagbabatayan niya ng pagmamahal sa iyo, yung sarili niya, masama na nga siya. Di ba? Nagda-drugs nga siya. How can I love you the way I love myself?
Nagdudroga nga ako eh. Sinisira ko nga yung katawan ko. How then I love you? If my love for you is on the basis ng pagmamahal ko sa sarili ko. Kaya, nung pinalitan ni Lord, ang sabi ni Lord, ito yung bagong kautusan, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Diba? The best na pagmamahal ang ibibigay mo sa iyong kapwa kasi ang basis ngayon ng pagmamahal sa kapwa ay katulad ng pagmamahal ni Jesucristo sa iyo. Hindi na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, tainted na. And today, relationship is also tainted. Kaya somewhat, relationship is not that accurate statement when we talk about relating to God. Pero uulitin ko, hindi masamang gamitin yung mayroon tayong relasyon sa Diyos. The best thing is intimacy with God. Communication with God. These days kasi, magkasama sa bahay, hindi nag-uusap. Kasi, puro cellphone. Pero may relasyon. No? May relasyon. So, which one is better? Communication or relationship? These days. Which one is better today? Communication. Well, communication is part and parcel of relationship, pero what is floating today is communication rather than relationship. Magkatabi nga kayo, mag-asawa kayo, tag-iis ang cellphone kayo. Hindi naman kayo nag-uusap. Yung kinakausap mo sa cellphone, yun yung kino-communicate mo. Amen. And in relationship, as you know, as it gets tainted these days because of immorality. No? Minsan nagiging flesh ang premise ng relationship. Flesh. Ay, may relasyon yung dalawang yan. Ay, may relasyon sila. Malicious. Malicious. That is why I rather use the word communicated. Kasi talaga namang communication. And when there is communication, there is intimacy. What God wants us, what God wants us with the Holy Spirit, the love of the grace of our Father be with you, the love of Jesus be with you, and what's next? Yung benediction. Ang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ni Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Yun ang benediction palagi sa Biblia. The Bible wants fellowship with us. And intimacy is the proper term for that. Communication. And the fellowship of the Holy Spirit. Amen. He loves to fellowship with us, guys. Kaya nga, inilagay na siya ng Diyos sa may pinakamalapit na lugar sa ating buhay. Saan? Saan? Dito na. Dito na siya isinilid ng Diyos in order to have fellowship with you. Intimate relationship is the name of the game. Ayan, tanong, how intimate you are with the Holy Spirit these days? Hallelujah. We don't want to miss great promises. We don't want to miss great principles. Radical truth that the Holy Spirit is telling us. But again, it will not always be above the Scripture. That's why in one instance that he communicated in mga gawa 15 versikulo 28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo, ito po ay isang pagpupulong ng mga leader sa Jerusalem, kasi
nabahala sila, akala nila yung kaligtasan ay sa mga Hudyo lang. Pero nung nangaral si Pedro, tumanggap pati yung mga hintil. Tumanggap ng Espiritu Santo. So nabahala sila. This is a new phenomenon. Ang mga pagano, kasi ang tawag ng mga Hudyo sa hindi Hudyo, pagano, hintil. Sila man ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Paano nangyari yon? Tumatanggap ng banal na Espiritu, nagpulong sila kung anong gagawin nila. Sabi, paano kaya ang gagawin natin dito sa mga Pilipinong ito? So to speak. Sa mga Pilipinong ito, nakakilala din. Di ba dapat hindi sila nakakilala kasi ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo lang. Pero itong mga Pilipinong ito nakakilala, tumanggap din ng Espiritu Santo, nagsalita pa sa iba't ibang wika. Hallelujah. Namamroblema yung mga leader. Tapos nagkaroon sila ng pagpapasya kung anong mga panuntunan ang gagawin ng mga Pilipino, ng mga hintil. At ito nga po yung binanggit, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo. Sa English, mga kapatid, is the other way around. No? Ang nauuna yung Holy Spirit sa English. So it is good for the Holy Spirit and to us. Sa Tagalog, na iba minabuti namin, parang nahuhuli yung banal na Espiritu. So that is not the arrangement in English. At least yung English medyo malapit dun sa Griego. It is good. It is okay with the Holy Spirit and to us. Kaya lang sa Tagalog natin, ito yung Bible na libre. MBB. Kaya it is our obligation as your teacher to do it correctly. Not to do it correctly. Kung gagawin natin, minabuti ng banal na Espiritu at namin. Yun yung arrangement dapat. Minabuti ng banal na Espiritu at namin. Na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Anong sabi ng mga Hudyo sa mga hintil? Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Paano nangusap ang banal na Espiritu Santo rito? Kasi yung leader, sabi nung leader, nagpupulong sila and they come up with a conclusion, at ito ang ibibigay na panuntunan sa mga Pilipino. Ang sabi nila, minabuti ng banal na Espiritu at namin. Ngayon, hinahanap natin, paano nag-communicate ang banal na Espiritu sa kanila? Kasi they included the Holy Spirit in the decision making. At sa kanilang desisyon, ang sabi nila, minabuti ng banal na Espiritu at namin. Ito ngayon yung missing, mga kapatid. Missing link here, no? Pero, if we will going to take a look at the next slide, it is always regarding divine guidance. No? It is always divine guidance. What is the method? Wala tayong, we are limited Yun lang ang sinabi ng Biblia. Pero one thing we extract from this, no? There is unity. Okay? We can see unity. Minabuti ng banal na Espiritu at namin. Makinig ang may pandinig. Yung walang pandinig, sorry. You cannot hear what the Spirit is telling you today. You will miss a great important truth. Well, sabihin ko sa inyo, ito ang kayamanan ng langit, guys. What you are hearing, ito ang kayamanan ng langit. Don't ever miss this. The Word of God is the riches of heaven. When we follow this, everything will follow us. Also, material things.
Naniniwala ako dyan. Kaya pagka hindi natin minis ang pangunawa sa salita ng Diyos, you will be blessed throughout your life. Because as a Christian, what you have to cherish are the riches of heaven. And the riches of heaven are revelation, Word of God. Mga kapatid, salita ng Diyos. Kaya pag pinagbubulay-bulayan niya ng bawat isa, guys, I tell you, you will never be the same again. Kung medyo nagkakasala ka, maybe you are not contemplating on the richness of the Word of God. Kasi kung nandito ka sa church, iba ang iniisip mo, nakikipag-usap ka, natutulog ka. Walang duda, nagkakasala ka. That goes that way. But to those who are contemplating the riches of the Word of God, the riches of the revelation of God, prevented. May panlaban eh. Kaya ang lahat ng may pandinig, hindi lang lahat ng may tenga. Kasi alam ko may tenga ka pero wala kang pandinig. You are going to miss. And so, the divine guidance is there. And the reason for doing this, that the Holy Spirit is telling the church is for their good. Anong sabi doon sa binasa natin? Para sa inyong ikabubuti. Gusto mo ba ng ikabubuti mo? Listen. Pero hindi yung kantang, listen. What's next, Sarah? Kawawa yung taong yon. Doon sa kantang yon. He begged for someone to listen to him. Pero ito, it is for our good. Saan natin nabasa yung for good? That is in verse, going up sa verse, no? Huwag kayong kakain ng, ito na lang, sabi nila, huwag kayo, minabuti ito ng Banal na Espiritu at namin, huwag kayong kakain ng anumang inalog sa mga Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid, layuan nyo ang mga iyan para sa ikabubuti. Amen? Sa ikabubuti ninyo. Now, if you are seeking things about good or for your good, the Holy Spirit can provide. Well, actually, He is the giver of the best good. No? Ang kailangan lang naman talaga ay makinig sa Kanya. Pero ito nga ang dilema natin. Pati ako may dilema dito, lahat ng nag-aaral, kasi hindi binanggit sa atin kung paano nag-communicate ang Espiritu Santo. Then all of a sudden, yung mga leader, sinabi na lang, minabuti ng Banal na Espiritu at namin. Diba? In-include nila yung Holy Spirit sa decision making, pero paano nga naman nag-communicate? Pero sabi ko sa inyo, we extract one thing here, no? Ang katotohanan nito, ang method na maunawaan na ito ay galing sa Banal na Espiritu sapagkat mayroon silang pagkakaisa. Amen? Unity. That is why, church, we need to be united. Kailangan natin magkaisa sa ating mga gampanin sa Panginoon. Amen? Kasi sa pagkakaisa natin, 100% masasabi natin na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Because we are the church. Amen. We are born again. Jesus is in us. The Holy Spirit is in us. Ay ayaw ni Lord yung nagkakabahabahagi. Kasi pumapasok si Satanas dyan. Pero pag may pagkakaisa, vox populi, vox Dei. Ano ibig sabihin nun, Pastor? The voice of the people is the voice of God. Yun lang naman ang nakikita natin dito. Minabuti ng Banal na Espiritu at namin na mga leader. So, number one, unity.
As I was saying, we can be assured that the Holy Spirit is talking to us or communicating with us if there is unity. Kumusta ang mga D group nyo? May unity pa ba? Mukhang hindi na makakapangusap ang banal na Espiritu. So, wala nang pagkakaisa. Kumusta mga satellite prayer natin? May pagkakaisa pa ba? Kumusta ang ating iglesia? May pagkakaisa pa ba? That's why we would like to push on the theme, we harvest as one. Amen? We harvest as one. Because when we are united, especially if we are the church, we can be assured that the Holy Spirit is with us. We can also say, like sino bang nagsalita dito? Probably James or Peter. Minabuti ng banal na Espiritu at namin na ang contribution sa pagkain ay 200. Sinong kontra? Mayroon ba tayong pagkakaisa dyan? Mga kapatid, ang contribution sa pagkain sa Thanksgiving ay 200. Taas ang kamay. 200. Natatawa tayo. Guys, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. At least this is the standard. No? Kung mayroon mang exemption to the rule, nangyayari yan, makapangyarihan kasi ang Diyos. Makapangyarihan kasi ang Diyos. It might be Vox Populi, Vox Dei. That's why the Council of Jerusalem made this statement. Hindi naman kasi sinabi nila na sinabi ng Banal na Espiritu. Kundi minabuti ng Banal na Espiritu, and we can only extract that this happened. The environment where the Holy Spirit communicated is unity. Amen. Itinuturo yan ng Biblia, ang pagkakaisa ng iglesia. Ang pagkakaisa sa Israel. Kasi napakahalaga ng tinatawag na pagkakaisa sa tinatawag na pangungusap ng banal na Espiritu Santo. So that is number one. That is one occasion. Well, actually, let me share the 1 Chronicles 13, verse 2 and 4. This is also happened in the Old Testament. Such method, no? Anong sabi? Sinabi niya sa buong sambayanan, sabi ni David, sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel, kung sumasang-ayon kayo, at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, anyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pare at mga libitang nasa mga lungsod, may pastulan. Pagkatapos kunin natin muli ang kaban ng tipan, na napabayaan natin nung panahon ni Saul, sumang-ayon ng lahat sa magandang panukalang ito. Amen. Nasa kanila ba ang Diyos? Yes. Sinang-ayunan ba ito ng Diyos? Yes. Why? Because there is unity in Israel. The Targum, though it is in line with unity in Targum, what we mean of the Targum is the translation of Hebrew to Aramaic. Kasi nung panahon na natapos na yung mga propeta sa panahon ni Malakay, ang salitang umiiral noon ay Aramaic. Yung parang yun ang tinatawag na international language. Kaya for the Hebrew to be translated in the common language of the people, isinalin sa Talmud. Ang tawag diyan ay Targum. Sa Targum. So the Targum is their guide as well in the decision making. Doon sa Council of Jerusalem, the unity, definitely these are disciples, these are apostles, and they will not allow any decision that is not in the Word of God
or in the interpretation of the Hebrew Bible, which is the Targum. Kaya kung sila man ay nagkaisa sila sapagkat ito'y naaayon sa salita ng Diyos. It is as if in our case today, mayroon tayong constitution and bylaws. Di ba? At yung spokeswoman ng Malacanang, who is the spokeswoman of the Malacanang? Ha? Kilala nyo? Si Claire Castro. When she talks, kailangan hindi lumalayo doon sa saligang batas. Kaya ang kinukuha, abogado eh. Kasi mahirap magkamali ng isang pananalita na lumalabag sa saligang batas. And so, the same thing when they made this decision, the scripture is always there. And the unity that they are showing represent that they consulted the Targum or the scripture. So, isa pa pong instance of communication by the Holy Spirit. So, kasamang Holy Spirit doon sa una. Pangalawa, ito naman po ang pangitain ni Pablo sa Troas. Nabanggit na po natin ito minsan. Sa mga gawa, 16, versikulo 6, sinasabi rito, sapagkat binawalan sila, si Luke ang nagsusulat dito, sapagkat binawalan sila nino ng Espiritu Santo. By the way, going back to the first point, mga kapatid, gusto nyo ba ng kalooban ng Diyos na malaman? Pagka ang buong kapulungan natin ay nagsabi, ito ang kalooban ng Diyos, iyon ang kalooban ng Diyos. Amen. So there's nothing wrong to seek the counsel of fellow Christian. Sister, may loon akong ipinagpipray na trabaho, kaya hanap buhay. Maganda kaya ito? Pag ang lahat ng mga miyembro ay umuo, kaya sinasangguni din ang bawat isa. Hindi nagsasarili. Amen. Kasi the unity poster that we were represented by the Holy Spirit. Amen. Amen. Naghahanap ba kayo ng kalooban ng Diyos? Itanong nyo kay kapatid. Papakasalan ko ba ito, Sister Banji? Itanong mo kay kapatid. Pag tumanggi si kapatid, nagtanong ka pa sa iba, tumanggi si kapatid, nagtanong ka pa sa isa, umuo si kapatid. Anong gagawin mo? Wait in prayer. Maghintay ka at manalangin ka. Lord, dalawa yung sinanggunian ko. Yung isa oo, yung isa ayaw. Ano ba ang kalooban mo? O sa D-group situation, kasi konti lang kayo. 6 kayo, yung 3 umuo, yung 3 ayaw. Anong gagawin mo? Susugod ka na ba sa gusto mong desisyon? Tigil! Mag-pray. Kasi hindi pwedeng yung 3 ayaw, yung 3 gusto. Kasi kung pare-parehong espiritu yan, hindi pwedeng 2 desisyon. Amen? Kailangan unanimous. Unanimous. Kaya inaasahan na spiritual tayo, mga kapatid. Kasi inaasahan ng kapatid na ikaw ay magdidesisyon nang naaayon sa banal na spirito. Kasi tatanungin ka, kapatid, ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Ganito kasi. Kung yung natanong mong kapatid, may ginagawang kalokohan, malilito ngayon si kapatid kasi ang magiging sagot niya is in the negative. That's why your holiness is needed by your brother. Your holiness is needed by your sister in times of decision making. Mag-pray. 3 ayaw, 3 gusto. Mag-pray. Huwag magmadali. Huwag mag-asawa ka agad. After a month, itanong uli kay kapatid. And you will be surprised. 4 na ang gusto. 2 na lang ang ayaw.
Anong gagawin ngayon? Ito na Lord, majority wins na. Ganun ang tao, majority wins. Hindi na makahintay, majority wins na lang. Hindi pa rin yun ang the best. Mag-pray pa rin. Amen? Amen? Kaya napakahalaga nung unity sa D-group, ha? Spirituality sa D-group at holiness sa D-group. Kasi guys, nagdidesisyon kasi tayo. Ayaw nating sumemplang sa ating mga desisyon. Gusto natin yung kalooban ng Panginoon perfect. At pagkalooban ng Panginoon, pagpapalain tayo. O dalawa ayaw, apat gusto, anong gagawin mo? Majority na Lord. Kasi gusto mo na. Hindi pa rin yun ang perfect. Anong gagawin? Mag-pray pa rin. Puro prayer, kaya sinasabi ng Biblia, wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Pagkatapos ng susunod na buwan, itanong mo uli doon sa 6. And you will be surprised. Yung 5 gusto na, yung 1 na lang ang ayaw. Anong gagawin mo? Magpipray ka uli. Pagkatapos ng 1 buwan, itanong mo uli sa kanila, and you will be surprised. Yung 1 ayaw, nananatiling ayaw, pero yung 5 gusto, lumipat na sa ayaw. Naging 6 ang ayaw. Tumigil-tigil ka na dyan sa kalokohan mo. Sige, makipag-date ka pa at mapapariwara ka. Because the unity of the church foster a representation from the Holy Spirit. Ang may pandinig, makinig sa sinasabi, saan? Ng Espiritu Santo sa iglesia. The church is very important. The Holy Spirit as well. That is the way it is. Kung gusto nyo talagang tamang-tamang desisyon. Pero kung nagmamadali kayo, bahala na kayo. Basta ito ang pangangaral natin kung paano ang banal na Espiritu nangunguna sa atin. Okay, on the point number 2, on instances that he communicated, ang pangintain ni Pablo sa Troas, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Misia, papasok na sana sila sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. So Paul was discouraged, somewhat discouraged by the Holy Spirit, kasi 2 beses siyang pinigilan ng Holy Spirit. Guys, katulad nyo, ako rin, sabi ko, paano pinigilan si Pablo ng Espiritu Santo? Yun din ang tanong ko. At ito ay 2 beses pa. Okay, ituloy natin. Tingnan natin kung anong mapipiga natin dito. Okay. Verse 8, kaya't dumaan sila sa Misia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Vision. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan nyo kami. Kaya pala pinagbawalan si Pablo sa 2 lugar kasi mas importanteng mapangaralan muna yung taga Macedonia. Pero paano natunto ni Pablo na ito ang kalooban ng Diyos? Again, blanco tayo pero mayroon tayong mapipiga ng konti sa pamamagitan ng vision. Amen? Sa pamamagitan ng pangitain, mga kapatid. That's why the divine guidance varies. Nag-iiba-iba din, mga kapatid. Bakit nag-iiba-iba? Hindi na lang isa ang pamamaraan ng Holy Spirit kung paano tayo i-guide. Iba-iba. Alam niyo kung bakit iba-iba? Para ang may pandinig, makinig. Kaya iba-iba. Sa pagkakataong ito, it's no longer the unity or the targum of the scripture, the unity, but the vision. Kaya ang Holy Spirit ay nangungusap din sa atin, mga kapatid, kung ito'y kalooban niya sa pamamagitan ng isang dreams o sa pamamagitan ng isang
vision. Ano ang reason for that? That Paul has to listen to the Holy Spirit. Masunurin naman si Pablo ang sabi ni Lord, Papa, huwag ka muna dyan. Sabi ng Holy Spirit, huwag muna Paul. Sunod si Paul. Lakbay siya, papasok siya sa isang lugar. Papa, huwag dyan Paul. Sunod si Pablo. So hanggang sa nagkaroon siya ng isang pangitain. So probably, the way guide Paul in this instance is through dreams. Nananaginip pa po ba kayo? Mga kapatid, nakakakita pa ba kayo ng bisyo? Nagdi-dreams pa ba kayo sa inyong mga pagtulog? Importante yan. Hallelujah. Guys, ang binibigyan ni Lord ng pangitain ng mga ganitong dreams, vision, hindi ang unbeliever, ikaw. Kaya maging malinis na sisidlan. It requires each one of us na malinis ang ating sisidlan para sa guidance ng bawat isa sa atin at ng iglesia. Kasi pagka kayo ay nagkaroon ng pangitain, i-share nyo naman sa amin. Again, wag magsarili. Amen. I-share nyo kay kapatid. Might be, the Holy Spirit is leading us through your dreams. And usually, itong kay Pablo, alam nyo itong dreams ni Pablo, bagamat dito sa dreams ni Pablo, pagkatapos ng pangitain ito in verse 10, ano ang sabi ng verse 10? Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami. Walang paligoy-ligoy. When they received the dream, right away. Because Paul knew that it is the Holy Spirit. Now, if you are doubtful of your dreams, you can ask God, Lord, isa pa. Amen? Isa pa, katulad ni Joseph. Yung pangitain ng hari, hindi naman minsan lang, naulit. Ibig sabihin, napakahalaga. Kaya kung meron kayong pangitain o kaya panaginip na nauulit, ipagtanong mo na kay kapatid kung ano ang kahulugan nito. Sapagkat maaaring nangungusap ang banal na Espiritu Santo sa inyong mga panaginip. Amen. Pero kung nanaginip ka dahil hindi ka lang naligo, o nasobraan ka sa busog, iba yun. Iba yun. Ayan. So, what was the result? Kanina, the result is for our good. Ito ngayon, the result is that the divine guidance, the next slide will tell us, the divine guidance is that the reason for it is for the successes of missions. Naging matagumpay si Pablo sa mga misyon niya, maraming nakakilala sa Panginoon. Ganito pala. Kaya hindi binabaliwala ang pagkakaisa, hindi binabaliwala ang panaginip, ang pangitain, mga kapatid. Hindi lang ako, kundi pati kayo. Mag-usap tayo sa inyong mga panaginip. Sapagkat kayo din ay may Espiritu Santo, katulad ko. So, the dreams and vision was the method. Again, hindi natin nakita dito kung paano nag-communicate ang banal na Espiritu. Pero at least may napiga tayo sa pamamagitan ng pangitain. No? Sa pamamagitan ng pangitain. That's why the highlight of being guided by the Holy Spirit follows. No? The next slide will tell us what happened. Macedonia kasi po, yung Macedonia, that is the gateway to Europe. Kaya lumaganap ang mabuting balita sa Europa because of this Macedonian call. Dahil sa pangitaing ito ni San Pablo. Hindi siya nagliwaliw sa ibang lugar. Pinagbawalan siya ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangitain. Walang duda na po yan. Sapagkat sa pamamagitan rin ng pangitain, may isang lalaking taga Macedonia, pumunta kayo rito, tulungan nyo kami. Iligtas kami. At sa pamamagitan nun yung Macedonia nakakilala at ang buong Europa
ay nakakilala sa Panginoon. So this is the story afterwards. Lydia was converted. The deliverance of a fortune-telling slave girl was delivered. No. Paul and Silas' imprisonment in Philippi. The conversion of the jailer in his household. Naligtas ang gwardiya at saka sambayanan. And Paul preaching in Areopagus. Nakapangaral si Pablo sa Areopagus. Nakapangaral si Pablo sa Athens. These are all Europe. Why? Because Paul listened to the Holy Spirit. So that is the need of listening to the Holy Spirit. Means goodness natin. Pangalawa, successes natin. Hallelujah. Would you like to ignore that? Would you like to miss what is good for you? Would we like to miss what is the success for us, guys? We will not. That's why there is a need to listen to the Holy Spirit. However, He talks in one instance through unity. However, He talks in one instance through dreams. And the last one, on instances that He communicated, mga gawa. Lahat naman ito, mga kapatid, sa mga gawa. 21 verse 4, hinanap namin ang mga alagad na naroroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu Santo, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Sino itong nagsabi na huwag pumunta si Pablo sa Jerusalem? Mga alagad. Amen. Mga alagad. May nagsabi na ba sa inyo, huwag ka nang mag-abroad, Brad. O kaya may nagsabi sa inyo, mag-abroad ka, Brad. Hallelujah. Ang mga alagad. Pangalawa, sa verse 10, makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang, ano daw? Propetang, ang pangalan ay Agabo. Pinuntahan niya kami. Kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya ay ibibigay sa kamay ng mga hintil. Kanina, ang sabi ng mga alagad kay Pablo, huwag kang pumunta sa Jerusalem, Pablo. Ayan. Tapos biglang may dumating na propeta, nasa bahay siya ni Felipe, yung evangelist, mayroon din 4 na babaeng propeta rin itong anak ni Felipe. Tapos may isang agabus na dumating, biglang kinuha yung pamigkis ni Pablo, itinali sa kanyang paa at kamay. So the picture will bear us mamaya. Verse 12, pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo. So this is different people. But they have the same, mayroon silang unity. Pakiusapan si Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Kaya lang itong kwentong ito kakaiba sapagkat in verse 13, ngunit sumagot siya, anong sabi ni Pablo? Ano ang ginagawa ninyo sa pag-iyak ninyong yan? Dinudurog nyo lamang ang aking puso. Sabi ni Pablo, handa ako. Hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay guys, take a look at the picture. Here we go. Ayan, ito si Agabus, tinalihan yung paa niya. Sabi ni Agabus, ganito ang mangyayari sa may-ari ng pamigkis na ito pag siya'y pumunta sa Jerusalem. Sabi ng mga alaga doon sa naunang talata, Pablo, huwag kang pupunta sa Jerusalem. Sabi ng mga ilang taga roon, pinakiusapan si Pablo, huwag kang pupunta sa Jerusalem. There is such a unity. There is such a unity, mga kapatid. Ito ba'y boses ng Espiritu Santo? Yes, sabi natin, when there is unity, that is the voice of God.
Vox Populi, Vox Dei. Pero bakit si Pablo nagpumilit pa rin pumunta ng Jerusalem? Hindi mahalaga. You know what, guys? This one is still the divine guidance by the Holy Spirit. However, the reason for this is the preparation of personality regarding his calling. Of the person, rather preparation on the person regarding his calling. This one is not for his good. This one is not for the success. This one kay Pablo, pero sabi pa rin, sinabi ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan, what is the methodology? The method is with the other disciples and the prophets. Pero itong sinabing ito ng mga disciple at ng prophet, bagamat sila nagkakaisa na huwag siyang pupunta sa Jerusalem kasi mapapahamak siya, it is but by preparation. No? Paghahanda kay Pablo, mga kapatid, na ito ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya't itong pananalitang ito ng mga disipulo at ni Agabus, kalooban pa rin ito ng banal na Espiritu. This is a warning. However, a warning for Peter ay for Paul to go prepare. Katulad din ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, winawarningan ng Panginoon na huwag pupunta sa Jerusalem kasi ipapako sa cross. Pero sabi niya, kailangan kong pumunta. May mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid. Ito, malilito na talaga tayo dito. Akala ko ba, Pastor, when there is a voice of the people, it is a voice of God? Bakit hindi sinunod ni Pablo? Yun ang boses ng tao. You have also to discern, mga kapatid, kung yun ay paghahanda sa atin. Dito sa 3 instances na sinishare ko sa inyo, kung nakikinig kayo, malilito na kayo. Malilito na tayo. But again, the issue here is not on the methodology, but on the ears. Kung may pandinig ka, alam mo ang kalooban ng Diyos. Sinasabi na ng marami, huwag kang pupunta. Kalooban ba yun ng Diyos? Kay Pablo, is that the voice of the Holy Spirit? Yes. However, this time, it is a warning and preparation. Nalito na tayo. Naguluhan na kayo. Si 6, si isa, laban sa 5, yung 5 ngayon, umayon doon sa isa. O 6 na silang ayaw. O kaya ibalik na rin natin, 6 na silang gusto. Pero yung gusto nung 6 pala, pagdating sa iyo, hindi para sundin sila, kundi para ihanda ka. How are you going to differentiate it now? Samantalang yung naunang halimbawa natin, nangusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkakaisa at pangitain. Ngayon, nangusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkakaisa at ng mga propeta, ng mga disipulo. Pero itong isang ito, binaliwala ni Pablo at pumunta pa rin siya sa Jerusalem. Mga kapatid, ito palang pangalawa ay paghahanda sa kanya at warning. It is still the will of God. It is still the will of the Holy Spirit to give such a warning. Kaya yung 5 ayaw, huwag mong babaliwalain yan. At isang may gusto. Sasang-ayon ka dito sa gusto kasi yun din ang gusto mo. Pero yung 6, huwag mong babaliwalain yung 5. Makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Kasi iba-iba dito sa ating pag-aaral ang maaaring layunin at pangungusap na gagawin ng Espiritu Santo. Ang napakahalaga, mayroon kang pandinig. At alam mo na ang banal na Espiritu ang siyang nangungusap sa iyo. Hallelujah. It is still the Holy Spirit in example number 3. However,
It is for warning and preparation purposes. Halimbawa na lang, sabi ng Lord kay Hosea, Hosea, mag-asawa ka ng prostitute. Naalala niyo yung kwento? Si Hosea po, inutusan ng Diyos na mag-asawa ng prostitute. Tama ba yun? Pero yung pangyayaring iyon ay naganap upang magbigay halimbawa ang kwento ng buhay ni Hosea sa Israel. Layunin ng Diyos. May mga bagay na pangit ang pangitain. Pangit ang, anong sabi ni Pastor Ane? Masamang sinyales yan. Pangit, may masamang sinyales, huwag babaliwalain. Anong gagawin? Makinig sa banal na Espiritu Santo. Maganda man ito na ipinapangako sa iyo, pangit man ito na ipinapangako sa iyo, pareho mong pagbulay-bulayan, pareho mong timbangin. Amen? At alamin ang kalooban ng Espiritu Santo. Kasi hindi lahat ng mabuti, iyon ang gusto ng Espiritu Santo. May masama rin na mangyayari, gugustuhin ng Espiritu Santo para sa paghahanda sa iyo at sa akin. Kaya ang lahat ng kasamaan sa buhay natin, hindi sayang. Nung nakalipas. Kung may layunin ng Diyos sa iyo, sa panahon ngayon, lahat ng pagkakamali mo sa nakalipas ay hindi sayang. Inihanda ka ng Diyos para sa isang malaking paglilingkod sa Kanya, katulad ni San Pablo. Mamamatay Kristiyano si San Pablo, pero yun ay isa rin palang paghahanda upang gamitin siya ng Diyos ng lubusan sa kanyang buhay. So in our closing story, balik tayo doon sa binasa kanina. Kaya nagtakda sila ng araw, maraming ang pumunta. Ito yung kwento kay Pablo na siya ay nasa Roma na mga kapatid. Nangungupahan si San Pablo dito sa kwentong ito. Sinong nangungupahan dito? Pareho kayo ni San Pablo. Tinatanggap niya, mga bumibisita sa kanya, nangungupahan lang siya. Pero ang maganda dito sa kwentong ito, ang sabi ni San Pablo doon sa mga taong ayaw makinig, sabi niya in verse 25, let's jump to that. Tama ang sinasabi ng Espiritu Santo sa inyo, mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Alam niyo, itong talatang ito, itong sinabi ni San Pablo, pag bumalik ka doon sa Propeta Isaias, hindi mo mababasa na ang Espiritu Santo ang nangungusap sa lumang tipan. Well, all of a sudden, Paul, here in the New Testament, katulad kayo nung sinabi ni Isaiah, ang sabi ng Espiritu Santo. Here we see that in the Old Testament, the Holy Spirit already is operational. No, gumagana na ang banal na Espiritu, nangungusap na. Kaya anong kinote ni Pablo, yung quotation ni Isaiah, walang Espiritu Santo yon. Pero pagdating dito sa quotation ni San Pablo, sinabi niya, Espiritu Santo. Okay. So ano ang kasunod, mga kapatid? Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ng Espiritu Santo. Makikinig kayo na makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. Anong sabi ng Espiritu Santo? Sa mga mananampalataya, makikinig kayo ng makikinig pero hindi kayo makakaunawa. O ilang taon na kayo nakikinig, mga kapatid? Hallelujah. Dapat nakakaunawa na tayo. O sino pa rin ang namumuhay sa kasalanan dito? Wala kang pang-unawa. Ikaw ang sinasabi
ni Isaiah dito na sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Makinig man kayo na makinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sinong pinagsasabihan dito? Hindi mananampalataya, kundi ang Israel. Ang bayan ng Diyos. Kaya guys, huwag dumating sa panahon na hindi tayo talaga na makakaunawa ng mga espiritual na mga bagay. Sa mga taong hindi nakakaunawa ng mga espiritual na mga bagay, namumuhay sa kasalanan. Mga itinakwil at nawala na ang kaligtasan. Kaya don't miss every opportunity when you are listening to the Word of God. Listen carefully. Ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia. Because it's the Holy Spirit who talks. When I talk, when someone talk here, when there is unity, when there is dreams, especially persistent dreams and visions, the Holy Spirit is talking to us. It is for our good. It is for our success. It is for our preparation. Hallelujah. Sayang naman. Ilang taon na tayong nakikinig. Pero kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan, ikaw ito. Makinig kayo na makinig, ngunit hindi kayo nakakaunawa. May dala ba kayong cotton buds? Pero kahit cotton buds, hindi kayang gampanan. Kinakailangan, anong mangyayari? Sapagkat verse 27, sapagkat magiging mapurol ang isip ng mga taong ito. Tinakpan ng kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi makakakita, sana ang kanilang mga mata? Makakarinig ang kanilang mga tainga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinapahayag na sa mga hintil ang kaligtasan ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Mabuti pa yung mga hintil. Kapagkat sabi ni Pablo, diringgin nila ito. Pero kayong mga Israel, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. This is the same dilemma when Jeremiah, last two slides, Jeremiah chapter 6 verse 10 says, sabi ni Jeremiah, sabi ng Lord sa propetang Jeremiah, to whom can I give this warning? Who will listen to me? Look, their ears are closed. The Lord wanted to communicate. The Lord wanted intimacy. However, we are disregarding Him because our ears are closed. So they cannot hear. See, the word of the Lord has become offensive to them. They find no pleasure in it. Walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sino rito ang nagsi-self-study ng Bible? Taas ang kamay. Self-study. Siguro yung mga D-group, kasi obligasyon nila mag-share. Yung mga magsi-share, nagsi-self-study. Everyone who are in the ministry of teaching, self-study. Yung iba, nawala. Mayroon bang pleasure ang salita ng Diyos sa inyo? Mga kapatid, well, probably because you were not able to listen. Sapagat sa mga nakakarinig ang salita ng Diyos, Thy word is a lamp unto my path and a light unto my feet. It is sweeter than the honey or the honeycomb. Ang salita ng Diyos napakatamis, kaya't ito'y kanyang minamahal. He meditated therein night and day. He searched the scripture
Nag-aaral na salita ng Diyos. Manawagan tayo ng Bible study, ilan lang ang makinig. O nasa saan kayo pag Bible study? Hello? Mas gusto nyo pang kasama girlfriend nyo kaysa kasama ang salita ng Diyos. Nasa date. Mas gusto nyo pang naglalaro siguro, nanonood ng telenovela, ng pelikula, ng sine, nagpapalaki ng muscle, kaysa mahalin ang salita ng Diyos. Guys, you are not listening. Tell you. Kaya 10 taon ngayon, tingnan natin ang buhay ninyo kung pagpapalain ng Panginoon. Yes, I dare you that. I dare you that. Pero yung nakikinig, pinapahalagahan ng salita ng Diyos. Ay may Bible study ang church, hindi pwedeng mawala ako. Hallelujah! Hindi ako pwedeng mawala because I love the Word. But if you don't love the Word of God, simply because you are not listening. If you are not listening, probably the Lord close your ears already. O kaya naman, hindi naman si Lord nagsasarado ng tainga. Pero ganun ang sinasabi. Nagsasarado si Lord ng tainga, pero sinasarado ni Lord sapagkat ikaw mismo na nakikinig, kalyo na yung tainga mo, wala ka nang marinig. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mga kabataan, gusto na malalakas na sound. Nabibingi na sila. Kaya hindi na marinig ang Holy Spirit. Gusto nila marinig yung pita ng laman, yung musika ng sanlibutan, yung tunog ng kalayawan. Yan ang gustong marinig eh. Kaya mayroon man, alam niyo mga kapatid, kung mayroon mang boses na maririnig tayo sa Holy Spirit, pag-aaralan natin sa susunod, ito ay tinatawag na still small voice. Ang boses ng Banal na Espiritu ay napakaliit. At kung bingi ka na sa mga tunog sa sanlibutan, baka hindi mo na ito marinig. Kaya kailangan dito ng concentration, ng focus. That's why how to listen then, this is the last slide, guys. Let me share this with you, how to listen then. Number 1 is develop your intimacy with the Holy Spirit. Amen. Be aware always of the Holy Spirit. He is with you, in you, of you. Palaging Holy Spirit, andyan ka. Alam nyo, it will deter you from sinning. Maiiwasan mo ang pagkakasala pagka you are always aware of the Holy Spirit in you. Develop the intimacy. Ano nga ba yung intimacy? Kanino kayo intimate na tao? Sa nanay nyo, intimate kayo. Sa tatay nyo, sa mag-asawa, intimate. Yung nag-uusap palagi, yun ang intimacy. And so, when we talk about intimacy with the Holy Spirit, the same thing. Amen, guys. So, palaging Holy Spirit. Siguro, discuss natin sa susunod din yung pwede bang manalangin sa Holy Spirit? Pwede bang makipag-usap sa Holy Spirit? It's a good discussion. Number 2, study the Scripture. I tell you guys, hindi tayo magiging intimate without the Scripture. Embrace a life of prayer and fasting. Hallelujah. Pag ginawa nyo ito, you are listening. Seek godly counsel. Itanong kay kapatid, kay pastor, ang mga desisyon ninyo sa buhay kung kayo'y nalilito. Huwag magsarili. Surrender to the will of God. Isuko ang kalooban sa Diyos. Walk in the fruit and in the giftings of the Holy Spirit. This way, we listen to Him. Manalangin tayo. Father God, we thank you. Bagamat may salita ng Diyos, hindi pa rin nawawala ang gampanin ng Banal na Espiritu. At nakikita namin sa salita ng Diyos kung paano ang Banal na Espiritu nagko-communicate sa amin. Napakahalaga sapagkat
Ayaw naming mamiss ang mabuti, successes at preparasyon namin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung tinatawag na calling upang malugod ang Diyos. At hindi namin ito makukuha kanino pa man, kundi sa Iglesia at sa Espiritu Santong nagsasalita sa Iglesia. And so Lord, this morning, salamat na nagpaalala ka sa amin. Huwag nawa kaming maging katulad ng mga taong binabanggit ni Isaias, na kahit anong dinig ang gagawin, kailan may hindi makakaunawa. Lord, grace on us. If you can open our eyes to behold your word, open our ears to listen to the Holy Spirit. May panawagan May panawagan ng Biblia. Ang may pandinig, makinig. Hallelujah. Hallelujah. Because there are details in life na hindi mapuprovide ng nakasulat. That's why sila na mga pinapangunahan ng Banal na Espiritu ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Pero ang pangungunang ito ay hindi lalabas pa rin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Ganon kami kadesperado sa aming pangangaral at sa aming hamon sa oras na ito. Ganon kami kadesperado na makarinig mula sa iyo. Hallelujah. Sapagkat sila ng mga pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, sila ang tatawaging mga anak ng Diyos. Hallelujah. In every decision of our lives, Lord, particularly in the service of the King, hallelujah. Guide us, lead us, Holy Spirit. Please talk to us. Communicate with us. And so far in our learnings, hindi namin babaliwalain ang pagkakaisa. Hindi namin babaliwalain ang sasabihin ng mga kapatiran, ng mga may kaloob katulad ng isang propeta, ang mga pangitain, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay nakakapangusap, Banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maging sensitive. Tulungan mo kaming maging aware of your intimacy. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we pray to the Father in the name of Jesus. We call on to the Father. In fact, we cannot call on to the Father as Abba Father without the Holy Spirit. We call on to the Father. We pray to the Father in the name of Jesus. But it is with the inspiration of the Holy Spirit who is in us. Oh, wag nawa naming maneglect ang inspirasyon mo, Banal na Espiritu. Sapagkat kumpleto man kami sa panawagan sa Ama. Kumpleto man kami sa panawagan sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kung wala ang inspirasyon mo, Banal na Espiritu, maaring mamimiss pa rin namin ang magagandang bagay para sa buhay namin. Because you work as one, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. But today, who gives us inspiration, guidance, leading? It is you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Salamat. Hallelujah. Let your church arise. Church that listen to you. What you are saying to the churches. Maraming salamat. Maraming salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.